Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 1 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2011. Nang makarating na si Tyrion sa Winterfell, si Robb ang sumalubong sa kanya. Naawa siya sa kalagayan ni Bran kaya binigyan niya ito ng isang design para makasakay pa rin umano ang bata sa kabayo. Dahil hindi si Catelyn ang sumalubong sa kanya, malakas ang kutob ni Tyrion na wala sa castle ang babaeng Stark. At bago umalis, nakausap niya si Theon, na ngayon ay best friend ni Robb. Hindi siya makapaniwala na naging master na nito ang mga Stark na dati ay alipin lang ang turing ng mga ito sa lalaki dahil sa pagrebelde ng angkan ni Theon sa pamumuno ni Haring Robert. Samantala patuloy sa pag-iensayo sina Jon kasama ang mga bagong recruit. Pero napatigil sila nang dumating ang isa pang bago na si Sam. Duwag umano ito at walang silbi kaya pinadala ng ama sa wall para maging isang Night's Watch. Dahil dito, binubuli ito ng mga kasama pero kinaibigan ito ni Jon at pinagbantaan ang iba na huwag nang saktan ang lalaki. Balik sa King's Landing, sekretong nag-imbestiga si Ned sa pagkamatay ni Jon Arryn. Dito siya pinagsabihan ni Peter na mag-ingat dahil marami umanong mata sa kanyang paligid na nakabantay sa kanyang mga galaw bilang bagong Hand of the King. Sinabihan din siya ng council na pumunta sa isang pagawaan ng mga bakal kung saan bumisita umano si Jon dito ng ilang beses. Kahit may babala sa mga spies, pinuntahan pa rin ni Ned ang shop. At dito niya nalaman na may bastardong anak pala ang kaibigang hari na si Gendry. Dahil sa pang-aalipusta ni Prince Viserys sa mga Dothraki, nasasaktan na rin si Daenerys. Kaya nanlaban na rin siya sa kapatid. At nagbanta itong ipapaputol ang mga kamay kung manakit ito ulit. Siya na umano ang asawa ni Khal at nasa sinapupunan niya ang dugo ng warlord. Nang magkausap si Daenerys at Jorah, sinabihan niya ang lalaki na walang kakayahang magdala ng army ang kapatid. Na kahit hayaan pa ito ni Drogo na maging leader, hindi nito kayang makipagdigmaan sa Seven Kingdoms. Dagdag niya na wala na talaga silang pag-asang makauwi sa Westeros. Habang nasa isang bahay pahingahan si Catelyn at loyal army niya, hindi inaasahang magtagpo sila ni Tyrion. Pumasok ang grupo ng Lannister sa bahay pahingahan para magpalipas din ng gabi sa paglalakbay pabalik ng King's Landing. Sinubukan ng babae na magtakip ng ulo pero nakilala pa rin siya ng kapatid ng Reyna. Kasunod nito ay pinapahuli niya ang imp dahil sa pagtatangka nito sa buhay ng anak. Kaya dalhin umano ito sa Winterfell para humarap sa paglilitis at antayin ang desisyon ni King Robert. Napatanga at hindi makapagsalita si Tyrion sa bilis ng pangyayari. Nang magpahinga sina Catelyn sa biyahe, dito nalaman ni Tyrion na hindi sila babalik sa Winterfell kundi dadalhin siya sa Eyrie kung saan naroon ang kapatid nitong si Lysa. Kahit sinabi na ng imp na wala siyang kinalaman sa assassination ng bata, ayaw siyang paniwalaan ng babae. Hanggang may isang grupong nag-ambush sa kanila. Dahil dito sinabihan niya si Catelyn na pakawalan siya sa pagkatali. Ayaw sana ng babae pero pinakawalan din niya ito. Habang busy ang lahat sa labanan, dito na gustong tumakas ni Tyrion pero nagdadalawang isip siyang iwan si Catelyn kaya niligtas niya ito. Balik sa King's Landing, kinausap ng isang council si Ned na si Varys. Dito niya nalaman na nanganganib na umano si Haring Robert. At malakas ang pakiramdam nila na ito ang susunod na papatayin kagaya ng pinalitan niyang si Jon Arryn. Siniwalat na rin ng council na nilason ng sariling alalay ang yumaong hand dahil nag-umpisa na umano itong magtanong sa mga kaganapan sa palasyo. Nang dahil sa paghahabol sa pusa bilang part ng training ni Arya, napunta siya sa parte ng castle na may malaking bungo ng dragon. Dito niya narinig ang dalawang lalaki na si Council Varys at ang taga-Essos na si Illyrio. Pinag-uusapan nila ang kanyang ama bilang bagong Hand of the King. Nanganganib pala ang buhay nila dahil sa posisyon ng ama. At gusto na ng mga ito na magkaroon na ng digmaan ang Dothraki at ang Westeros para mapatalsik na si King Robert. Nang magkita si Arya at Ned, sinabihan niya ang ama sa mga narinig at planong pagpatay dito pero ayaw siyang paniwalaan nito. Hanggang sa dumating ang isang Night's Watch para ipaalam kay Ned ang nangyari kay Catelyn. Nahinuli nito si Tyrion. Maya-maya ay pinatawag si Ned ni King Robert para ipaalam na buntis umano si Daenerys. Hindi siya naniniwala sa balitang ito pero buo na desisyon ng hari na ipapatay ang babaeng Targaryen kasama ang anak nito.
At isama na rin umano ang kapatid nitong si Viserys. Ngunit hindi siya sumang-ayon sa kautosang ito dahil isa umano itong kabaliwan. Pero lahat ng council ay sumuporta sa kagustuhan ni Robert. Kaya biglang nag-resign si Ned na lalong kinagalit ng hari. Tinanggal niya ang pin ng hand at lumabas ng council. Sa kabilang banda, dumating na ang grupo ni Catelyn sa Eyrie. Pero hindi siya makapaniwala na nagbago na nga ang kanyang kapatid. Galit na galit ito kay Tyrion pero sinabihan niya si Lysa na huwag niyang saktan ang imp dahil prisoner niya ito. Ngunit pinakulong pa rin ito ang Lannister. Balik sa King's Landing, nagkausap ang hari at Rhaena tungkol sa pag-resign ni Ned. Malaking kawalan umano ito sa kaharian. Napag-usapan din nila ang Dothraki at ang pagnanais nitong tumawid sa karagatan para makipagdigma sa kanila. Hanggang napag-usapan nila ang kanilang pagsasama ng 17 taon. Kahit hindi umano sila nagkakasundo pero napanatili din nila ang kaharian sa maraming taon. Hanggang nagtanong si Cersei tungkol sa kapatid ni Ned na siyang minahal ni Robert. Dito nalaman ng Rhaena na si Lina lang talaga ang gusto ng hari sa buhay nito. Na hindi nito inisip kailanman na maging maayos ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pero nakaya nilang panindigan ang tungkulin bilang hari at Rhaena. Nagmamadaling naghanda ng gamit ang Warden para bumalik na sila ng Winterfell pero sinundan pala siya ni Peter. Gusto siyang kausapin nito tungkol sa pagkamatay ni Jon Arryn. Dito na nalaman ni Ned na marami pa palang anak sa ibang babae ang hari. Ito umano ang isa sa dahilan bakit pinatay si Jon dahil nagumpisa na itong magtanong-tanong sa mga ilegal na kaganapan sa palasyo. Paglabas ni Ned sa bahay aliwan ni Peter, sinalubong na siya ni Jaime. Nakarating na pala dito ang paghuli ni Catelyn sa kapatid kaya pinapanagot nito ang Warden. Naglaban ang dalawa hanggang tuhugin ng isa sa tauhan ng Kingslayer ang hita ni Ned. Nagalit ang Lannister sa ginawa nito kaya sinuntok ang sariling kawal. Bago umalis, sinabihan nito si Ned na pakawalan umano si Tyrion. Dahil sa encounter ni Ned at Jaime, nakialam na si King Robert sa awayan nila. Gusto na ng Warden na umuwi ng Winterfell pero hindi siya pinapayagan ng hari. Ayaw nitong umalis siya kaya binalik sa kanya ang Hand of the King's Pin para isuot niya ulit. Galit na galit si Cersei sa nangyari pero hindi ito pinayagan ni Robert na makialam sa desisyon nito. Inutusan nito si Ned na pakawalan umano ni Catelyn si Tyrion at makipagbati na siya kay Jaime. Dahil hindi umano nito kayang patakbuhin ang kaharian na nagpapatayan ang Starks at Lannisters. Kaya walang nagawa si Ned kundi sundin ang utos ng hari. Habang sa Eyrie, pinaglaban ni Tyrion ang kanyang karapatan na magkaroon ng trial sa paratang sa kanya na pagpatay sana kay Bran. Isang combat trial ang hinihingi ng Lannister. At pinagbigyan naman ito ni Lysa. Ngunit sabi ng isang kawal na wala umanong karangalan kung makipaglaban sa imp dahil sa size nito. Kaya sabi ni Tyrion na si Jaime umano ang makipaglaban para sa kanya. Ngunit gusto ni Lysa na impronto agad ang laban kaya hindi pwede ang kapatid dahil nasa malayo pa ito. Dahil dito nagtanong ang imp sa paligid kung sino ang gustong mag-volunteer bilang tagapaglaban niya. Dito pumasok sa eksena si Bronn na isang ordinaryong mercenary. Magaling din ito makipaglaban kaya natalo nito ang sundalo ni Lysa. Hindi sila makapaniwala sa nangyari pero wala silang nagawa kundi pakawalan na si Tyrion bilang paggalang sa napag-usapan. Kaya malaya na itong umalis ng Eyrie kasama si Bronn. Sa kaharian naman ng mga Dothraki, nagkaroon ng selebrasyon dahil nalagpasan ni Daenerys ang ritual ng mga ito. Ngunit hindi natuwa si Viserys sa nangyayari na tila nakalimutan na ni Khal Drogo ang usapan tungkol sa pagkakaroon niya ng army at bawiin nila ang Iron Throne kay Robert. Nagbanta ito na babawiin ang kapatid pagkatapos nitong manganak, ngunit hindi kinatuwa ng hari ng Dothraki ang mga narinig. Sagot lang nitong ibibigay umano ang hinihingi ng lalaki na gintong trono. Ilang saglit ay pinahuli nito sa mga tauhan si Viserys, nagtunaw ng ginto, at ibinuhos sa ulo ng kapatid ni Daenerys. Sinabihan ni Jorah ang bagong reyna na huwag tumingin pero lakas loob nitong pinagmasdan ang ginawa ni Khal Drogo sa kapatid hanggang mamatay ito. Balik sa King's Landing, mahinahong kinausap ni Joffrey si Sansa at humingi ng tawad sa pambabastos nito sa dalaga. Nangako itong makakasal din sila pagdating ng araw at sila na ang kilalay ng hari at reyna sa kaharian ng Seven Kingdoms. Dahil wala si King Robert, si Ned ang humarap sa mga taong nagreklamo tungkol sa isang kilalang kawal ng mga Lannister na nanggugulo umano sa kanilang lugar.
Dahil dito, pinapatugis ito ng Hand of the King at hinatulan ng kamatayan. Pinatawag din nito ang ama ng Lannisters na si Tywin para harapin ang akusasyon ng mga ordinaryong tao. Walang nagawa ang dalawang council na nasa tabi ni Ned kundi mapangangalang sa desisyon niya. Kinagabihan, sinabihan niya ang dalawang anak na papauwiin na niya ang mga ito sa Winterfell. Para umano ito sa kanilang kaligtasan. Ngunit hindi pumapayag ang dalawa lalo na si Sansa dahil magpapakasal umano sila ni Joffrey balang araw at magkakaanak ng mga blonde ang buhok. Dito napaisip si Ned. Sinabihan niya ang dalaga na makahanap pa rin sila ng mas karapat-dapat sa kanya. At pinaalis na ang dalawa para maghanda sa mga gamit. Ilang saglit lang ay binuksan niya ang aklat na talaan ng mga ninuno ng mga bawat pamilya sa buong kaharian. Dito niya binasa ang buong angkan ni Robert, na lahat ng mga ninuno nito ay itim ang mga buhok. At nang mabasa niya si Joffrey, kasama pa ang dalawang kapatid nito, ay puro mga golden-haired. Dito nanlumo si Ned. Nakumpirma din niya na hindi mga anak ni Robert ang tatlong anak ni Cersei, kundi mga anak ito ni Jaime, ang kapatid mismo ng Reyna. Nasa balwarte na ng Lannister si Jaime at kausap ng kanyang ama na si Tywin. Binabasa nito ang suman ni Ned para sa matandang Lannister. Hindi nagustuhan ni Tywin ang ginawa ng anak kay Ned pero mas mahalaga pa rin umano ang pamilya nila. Kailangan umano nilang i-rescue si Tyrion sa mga Starks kaya inutusan nito si Jaime na magdala ng kalahati nilang kasundaluhan para mabawi ang kapatid. Kinumpronta na ng Hand of the King si Cersei tungkol sa mga anak nito. Hindi nagulat ang Reyna na alam na ni Ned ang totoo. Binanggit din ng Hand na nakita sila ni Bran kaya sinubukan nila itong patayin at ipapatay dahil sa natuklasan ng bata. Dahil dito, sinabihan niya ang Reyna na umalis na silang mag-ina sa King's Landing at magpakalayo dahil siguradong ipapatay sila ni Robert. Ngunit hindi natinag si Cersei sa banta ni Ned. Ayon sa Reyna, gusto rin daw ni Ned na maupo sa trono noon pa. Samantala sa wall, nawala sa labas ng pader ang Uncle Benjen ni Jon. Wala nang sakay ang kabayo nito nang bumalik sa kanila. Hindi nila alam kung ano talaga ang meron sa labas ng pader. Kaya nang matapos ang kanilang training bilang Night's Watch, ini-expect ng binata na sa Ranger siya madedestino dahil gusto niyang hanapin ang kanyang tiyuhin at isa pa, siya ang pinakamagaling sa lahat ng bagong recruit. Ngunit inassign siyang steward ni Commander Mormont. Galit na galit si Jon, alam niyang pinag-iinitan siya ni Alliser dahil sa pagiging bastardo niya. Pero in-encourage siya ni Sam. Isipin na lang daw niyang training ito dahil pagdating ng araw madali na sa kanya ang maging isang commander ng Night's Watch. Balik sa King's Landing. Isang masamang balita ang dumating kay Ned. Inatake umano ng mabangis na baboy ramo si King Robert habang nangangaso ito. Nang makita niya ang hari na nakahiga, alam na agad ni Ned na masama ang lagay ng kaibigang hari. Maya-maya ay naghabilin na ito sa kanya tungkol sa trono. Na habang bata pa si Joffrey, siya na muna ang mamahala sa kaharian. Ngunit wala siyang isinulat na pangalan sa huling habilin ng hari dahil alam niya na hindi si Joffrey ang tagapagmana ng trono. At sa kalagayan ni Robert, hindi rin niya kayang sabihin ang natuklasan tungkol kay Cersei at Jaime. Dagdag pa ng hari na tama siya na wag nang ipapatay si Daenerys. Kung kaya pang pigilan ang assassination, pigilan niya umano ito. Ayun pa sa hari, wala umanong mga silbi ang councils at kapatid niya, siya lang umano ang bukod tanging kumukontra dito. Samantala, kinausap ni Daenerys ang asawa tungkol sa Iron Throne ngunit hindi interesado si Khal Drogo sa kaharian ng Westeros. Hindi umano kailangan ng hari ang isang bakal na upuan. Kabayo lang umano ay sapat na. Pero ilang oras ang lumipas, nagbago ang opinyon ng hari ng Dothraki. Dahil habang nasa palengke si Daenerys, muntik na itong mahulog sa patibong ng isang assassin na pinadala ni Robert. Mabuti na lang at naagapan ito ni Jorah. Dahil sa nangyari, galit na galit si Khal Drogo. Kaya nangako itong kukunin niya ang Iron Throne para sa kanyang anak at asawa. Tatawirin umano nila ang karagatan, parusahan ang buong Westeros, sirain ang mga syudad at gawing alipin ang mga tao. Kinausap ni Ned si Peter tungkol sa kalagayan ng trono. Ipinaalam niya dito na hindi anak ni Robert si Joffrey at dalawa pang mga kapatid nito. Kaya ang kapatid umano ng hari na si Trannes ang siyang karapat-dapat na maupo bilang hari ng Seven Kingdoms. Ngunit may ibang suggestion si Peter. I-manipulate umano nila ang trono at hayaang maging hari si Joffrey.
Makipagbati na umano ang Starks sa Lannisters at ipagpatuloy ang pagpakasal ni Sansa sa Batang Hari. Kung sakali daw na magkaproblema si Joffrey, saka umano nila ito paalisin sa trono at ipapalit si Renly, ang bunsong kapatid ni Robert. Pero hindi sumang-ayon si Ned sa mga sinasabi ng council kaya sinabihan niya itong ihanda ang kasundaluhan para proteksyonan ang trono. Pero ginamit ni Peter ang kanyang posisyon at wala itong balak na sundin ang utos ni Ned. Siya umano ang nagpapasahod ng King's Army kaya sa kanya umano makikinig ang kasundaluhan. Nang sumunod na araw, gulat na gulat si Ned nang ipatawag siya ni King Joffrey at inang reyna na Cersei dahil pumanaw na umano si King Robert. At hindi siya makapaniwala na si Joffrey na nga ang nakaupo sa Iron Throne at nasa tabi nito ang reyna. Nagdemand agad ang Batang Hari sa kanyang coronation at ang panunumpa ng kanyang mga councils. Dito inilabas ni Ned ang huling habilin ni King Robert, na habang bata pa ang tagapagmana ng trono, siya muna ang mamahala sa buong kaharian ng Seven Kingdoms. Ngunit pagkatapos itong basahin, pinunit lang ito ni Cersei. Nang iutos niyang hulihin ang mag-ina, dito na sila inatake ng King's Army. Pinatay ng mga ito ang kanyang mga tauhan. Pinagkaisahan si Ned ng buong council lalong-lalo na si Peter na lubos niyang pinagkatiwalaan.